guys, for today's video, ito nga pakita ko lang sa inyo itong ating pasample na for wedding giveaway. Sana ito ng ating friendship. Yan. So hindi ko na lang siya i-mention at i-hide na lang natin. Anyway, ang usapan kasi namin is for ano nga ito, wedding giveaway sa kanyang mga ninang principal sponsor. So ang flavor kasi na napagkasunduan, though hindi naman ganun tayo ka-expert sa mga ganong flavor. At least, ang kagandahan as baker, yung mga gantong challenges ay sinusubukan natin. Yeah. So, ang flavor kasi na gusto dito ni Bride is strawberry banana. Pero kasi lahat is chiffon base. At in-explain ko rin naman sa kanya na kapag chiffon, medyo negative tayo. Pero sabi ko, itatry natin, di ba? Ang medyo expert lang kasi tayo sa ube chiffon, vanilla chiffon, mocha chiffon, yung mga ganun yung mga red velvet. Pero yung mga new flavors na ganito na strawberry banana, strawberry, yeah, nakakaano naman na tayo. Pero siguro this time hindi lang siya ganong hindi natin talaga totally mapiplease lahat ng ating customers, o diba? Yun lang ang sabi ko. Then ito na nga, lesson learned. Hindi siya lesson learned. Actually, this is a good for me challenge and yeah, lesson. Hindi naman lesson, talagang tinake advantage ko din na talagang paano ba? Basta yun na yun. So, ang flavor nga nito is strawberry banana, chiffon base. At ang sabi ko sa kanya, kapag nilagyan natin siya ng banana, may tendency kasing bumagsak yung mga banana beads sa pinakababa. Kasi talagang pag chiffon, diba, kasi may mirang, magpupuntahan lahat doon. Unlike sa moist banana cake natin, na kapag binake natin, ay talagang nakamix talaga yung kanyang banana sa mixture. So, ito na nga yung naging outcome. Ito yung ating banana chiffon na, yeah, banana cake ito. Then, meron din tayo ditong plain strawberry. Yan yung plain strawberry natin. At ito naman yung pinag-mix na kulay ng plain na vanilla chiffon at saka strawberry para may ganyang combination color effect ba. Then, meron tayo ditong banana, yung nasa ilalim niya. Then, yung top niya is, strawberry. So, ito yung mga sinubukan natin. At least, diba, ito yung mga kagandahan, sinusubukan natin. Kung hindi man siya mag-perfect or hindi man siya or mag-failure man siya, at least better luck next time. So, yun na nga, dahil for wedding giveaway nga ito sa kanyang mga principal sponsor. So, yun nga pala yung isa dun is mango flavor. So, lahat yan chiffon base. So, ito na nga, umpisahan na natin. Ito yung ating strawberry banana. Yung ibabaw ay strawberry at yung baba ay banana. So, inano ko lang siya. Bento style lang kasi pa-pre-taste lang naman din natin. Though ako na rin kasi nag-insist kay Bride na patitigman ko na lang siya ng for free. So, coming from me naman dun. But okay lang na nag-effort tayo. At least, trinay natin. Yun ang kagandahan na kasi parang ano na rin to sa akin, another learning yun. Another learning na mag-try ng ibang cake flavors, 'di ba? Yung mga hindi pa nating nagagawa. It's a good challenge kasi kung magpe-perfect man, edi good, 'di ba? Kasi another yun sa iyo, credit. So ito na nga, tulips nga yung aming napag-usapan. Then bento style nga lang. Actually kapag magpapa-pre-taste talaga dapat mag-slice of cake lang, then konting icing. Pero ako in-effortan ko talaga to na gumawa ng ganito kahit pa sample. Then again, this is my first time na magtutulip dahil talagang very stressing si Russian tip. But okay lang kasi again, another learning for me. So at least alam ko na. So sa ilang attempt ko na nagtulip ng gamit ang Russian tip, now I know, kaya ko na siya by next time na gawin, o diba? So, ang ganito yung mga kagandahan kapag may nagpagawa sa atin, i-accept lang natin. Kung mag-fail, it's okay kasi it's another way of practice, diba? Doon naman talaga nag-uumpisa. At least, nagtiwala at nag-chat sa'yo na ikaw ang isa sa mga gusto niyang gumawa ng wedding cakes, diba? Yeah. Then, mang giveaway, diba? Napaka-big credit na yun for me na, 'di ba, sa dami ng baker dito sa Tondo, sa Maynila. Ikaw as friend niya na
na anuhan niya, 'di ba? Naisip niya. So talagang credit 'yun for me. Kung mag-success or not, thankful, pero 'di ba? Thankful pa rin kasi sinubukan natin. So ito talaga na hindi lahat ng pagkakataon bilang baker ay mapiplease natin ng ating customer, pero that's okay. No hurt feeling talaga, bebe ko. Kung mapanood mo to at mabasa mo, okay lang sa akin, bebe, kasi at least nagtry ako, natuto pa ako, 'di ba? Yung mga ganda ng challenge, kailangan hinaharap natin to kasi another learning from our experiences, ika nga. O, so yung dati di naman tayo nagtutulip, o ngayon alam na natin, di ba? So, kung meron mang upcoming client na magpapagawa sa'yo ng ganito ulit, at least kaya na, alam na natin, 'di ba? Kasi tayo bilang home baker, hindi ka naman din basta gagawa lang ng cake for practicing tapos kakainin mo. Minsan nakakapanghinayang sa mga ingredients, kaya nga 'di ba minsan okay sa atin na i-accept ng mas mura lang nating ibigay yung price kasi nga it's another challenge for us. Kaya nga yung cost nito from napag-usapan natin na cost ko mataas, then ibinagsak ko siya kasi nga okay lang kasi first time ko siyang gagawin. Then sooner kapag na-expert ko na itong bagay na to, doon na tayo sa sarili natin. Kapag alam mong worth it na, by next time doon ka na mag-i-increase ng cost mo, 'di ba? So ganun yung ganun yung parang naging step para sa akin tong nangyari. So ito yung ating mango flavor na mango chiffon. Yan. Don't worry guys, ang recipe gamit ko dito ay galing kay Lodi na sikat na na ating baker, Langga. So recipe, 'di ba, binulgar ko na itong chiffon na mango na it's coming from Langga Hero. So hindi siya experiment from myself. Though yung strawberry banana medyo experiment yung kasi first time natin siyang pinag-combine at ipinilit pa rin natin. Then yun lang talaga, siguro may mga different taste din talaga ang ating mga customer na hindi nila feel or hindi nila bet, but it's okay. Okay na okay lang. Kung nag-effort man ako, nag-exert pati ingredients, okay na okay lang sa akin yun. At least by next time, i-improve ko. Kung sakaling mayroong ulit na panibagong ganong customer, okay lang. Then sabi pa nga ni customer, mag-go na lang kami sa kanyang wedding cake. So 3-tier to 4-tier na wedding cake yung napag-usapan namin na worth, ang value ng wedding cake niya is 10,000. Pero itinurn down ko na rin. No, hindi naman ako na tatakot, hindi sa kasi sumabay din yung event ng anak ko na doon sa wedding niya, at saka baka din kasi yung expectation ng ating client ay hindi ko ma-meet. So hindi naman din ako umatras dahil sa nag-failed ako dito sa kanyang patulips cake, hindi naman sa ganon. Siguro pinili ko lang na baka sakali nga ulit na mag-failed ako at hindi ko ma-meet yung expectation niya, 'di ba? At saka sumabay din kasi siguro way na rin yun ni God na i-turn down ko na lang din yung order na yun. Choco Moist naman yun, yung order niya sa kanyang wedding cake. Choco Moist na may dami at saka may pailaw effect lang siya na gusto doon. Na alam ko naman sa sarili ko na kayang-kaya yun kasi yun, expert na natin. Pero yung mga ito, yung bagong mga flavoring na binigay niya, hindi pa natin talaga yan gamay. Pero malay mo kasi 'di ba, kapag nag-practice tayo ulit, magamay na natin at at next time na may mag-inquire sa atin, kayang-kaya na, 'di ba? Kaya na natin, taas noon na tayo na, kaya na yung gawin next time, ganyan. Yung hindi ka na madadoubt for yourself na baka naalangan ka, 'di ba? So, yun lang, Sisi or Bebeng, thank you so much. Huwag ka mag-alala, okay na okay lang sa akin lahat. Ako pa nga ang medyo na dahil kasi ang tagal namin talagang in-arrange tong na to, wedding na to, itong cakes order niya na so siguro hindi lang meant, hindi na rin ganun hindi na rin siguro meant na mangyari kasi biglang sumabay din yung event para kay Aljor. So ito na nga, pasample ko na rin sana to for Valentine's, pero iniisip ko ayokong pahirapan yung sarili ko.
Kasi 'di ba, yung kung ibabagsak mo yung presyo nito, tapos yung mga ganyan na medyo matrabaho, mako sa icing, 'di ba? Okay lang na magpresyo ka ng pero depende kasi sa market. Depende kung sa mga kasabayan mong baker, kaya mo bang ilatag yung price mo ng ganyan, 'di ba? Sa dami ng magpapa-order of course sa Valentine. Siyempre, kailangan as baker kung ano bang strategy ang kailangang gawin para hindi sa makabenta lang ha, hindi sa makabenta lang. Siyempre, kailangan ko ding i-consider kung kakayanin ba ng pagod ko, ng pagod, kung kakayanin ng effort ko at saka yung, 'di ba, yung saktuhan din sa presyo na ibabayad sa iyo. Kasi minsan naka-base yan din sa price. Kung gusto mo ng magandang cake, syempre magbe-base tayo sa price. So yun lang for today's video. Sana na ano kayo, na inpuhan ko kayo, 'di ba? Shinare ko lang naman yung naging experience ko for me. But okay lang yan, Bebe. Okay lang. So, na-turn down ko tong turn down namin tong giveaway cake niya at saka yung kanyang wedding cake na ako na rin ang nag-usa na i-turn down. So, yan lang. Sana may natutunan kayo or na-share or na-inspired or anything. Pero ako marami akong natutunan. So, maraming salamat sa lahat na nagtitiwala pa rin sa cakes ni Lay at iba pa. God bless everyone. Bye-bye.